Your concern is human rights. Mine is human lives. I am concerned both the present and the future. I worry about the future because I know what crimes can do to the youth of this country if not stopped. Crimes can make humans susceptible of succeeding generations. I will not allow it to happen. Not during my term. Human rights to be. Nagkaroon ng rally sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa bayan ng Konsolasyon sa Cebu, nagkaroon ng candlelight prayer rally. May mga nakalagay namang "Bring Him Home" na suot ng mga nagtipon-tipon sa Carcar City. Pumirma naman sa isang solidarity wall para sa dating Pangulo mga taga-Sogod, Southern Leyte. May mga pagtitipon din sa Tagbilaran, Bohol, General Santos City, parang Maguindanao del Norte. Baging sa iba rin mong bahagi ng Luzon tulad sa Malolos, Bulacan at ilang bahagi ng Isabela. Nagkaroon din ng prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Hindi pa nangangalahati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat kanan na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo na dinaluhan ng libo-libong Pilipino sa buong mundo, heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alis Dyan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng gyera